Mga kaganapan sa boxing. Ating kababayan top prospect Dave Apolinario bumangon mula sa pagkabagsak para tapusin ang kanyang taga-Thailand na kalaban. Itong ang ating world title prospect na si Dave Apolinario ay bumangon mula sa kanyang pagkabagsak nung round 3 para makiscore ng isang madramang 4th round stoppage kontra Thanes Ongjungta na taga-Thailand sa kanilang 8th round flyweight na enkwentro sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan. Nung bumagsak nga itong ating kababayan, 25 years old, na si Dave Apolinario ng round 3, ay na-pressure nga siya na baka matalo siya dahil dito sa bagsak. Kaya bigla niyang itinaas ang kanyang opensa. Na-counteran siya ng kanan nung round 3 kaya siya bumagsak. Nagkaroon naman ng hiwa sa itaas ng kanyang kaliwang kilay itong Thailander na si Ongjungta mula sa salpukan ng kanilang mga ulo. At dito na nagsimulang magtrabaho si Dave Apolinario at dinamihan ng kanyang atake sa Thai fighter, kung saan pinabagsak niya ang Thai fighter ng kanyang counter left sa round 4. Pagkatapos itong wala pang talo na Pilipino na dating IBO flyweight title holder na si Dave Apolinario ay tinapos na ang kanyang kalaban sa pagpapatama ng isang right uppercut na nagpasuray-suray kay Ongjungta dun sa corner. Natapos ang kanilang bakbakan sa oras na 1 minute and 44 seconds sa round 4. Itong si Dave Apolinario na hawak ng Sunman Promotions na si JC Manangkil at ng kanyang co-manager Mike Pelayo ay umakyat ang kanyang record sa 20 wins, wala pang talo at 14 knockout at nananatiling number 1 rated flyweight ng WBA. Sabi na Apolinario, iniisip ko mahaba pa yung laban, pwede pang bumawi. Patungkol ito dito sa kauna-unahang knockdown sa kanyang karera. Dagdag pa na Apolinario, dapat pag bumagsak kung kayang tumayo, tumayo pa. Si Ongjungta ay isang 2-time silver medal winner ng Southeast Asian Games. Kaya hindi rin ito basta-basta na kalaban. Kaya nga masarap panoorin ang kanilang naging bakbakan kasi mabibilis silang parehas at mga high-level fighter. Pangalawang talo lang niya sa kanyang karera, itong talo niya kay Apolinario. At dahil nga dito sa kanyang talo ay bumaba ang kanyang record sa 12 wins with 6 knockout at 2 talo. Samantala, Takuma Inoue, sinabi na siyang Kahas ang pinakamahusay na nakalaban niya. Idineklara nga ni Takuma Inoue na si Jerwin Kahas ang pinakamahusay na manlalaban na makakaharap niya sa kanyang karera sa boxing. Kaya dahil daw mahusay ang kanyang makakaharap na si Jerwin Kahas, ay sinabi ng WBA champion na si Takuma Inoue na kailangan niyang maging pinakamahusay din ang kanyang kondisyon. Si Takuma Inoue, 28 years old, ay itataya niya ang kanyang 118 pounds belt ngayong Sabado sa Kokugikan Arena, Tokyo, Japan, sa kanyang unang pagdepensa ng kanyang titulo kontra sa isang fighter na minsan ng pinakamatagal na naghari sa IBF Super Flyweight Division. Kaya dahil daw dito ay idolo ni Takuma Inoue itong si Jerwin Kahas. Sabi ni Takuma Inoue, si Jerwin Kahas ang pinakamahusay na aking makakaharap, kaya gusto kong makapag-focus ng gusto. Gusto kong lumaban hanggang dulo at gusto kong ipanalo ang bakbakan. Sa kanyang 11 taong karera, itong si Takuma Inoue ay nakapagtala ng kabuang 19 fights kung saan ipinanalo niya ang 18 kasama na ang 4 na knockout. Ang kanyang kaisa-isang talo ay mula sa mga kamay ni Nordin Obali sa pamamagitan ng unanimous decision para sa WBC Bantamweight Crown noong 2019. Sa katunayan, sa Kahas ang pang-anim na Pilipinong boksingero na mga kalaban ni Takuma Inoue. Kabilang sa mga Pinoy na nakalaban niya ay itong si former WBO flyweight champion Froilan Saludar. Dun sa 6 na mga Pinoy na nakalaban ni Takuma Inoue ay walang naging malapit sa achievement na nakamit ng Kahas. Kaya daw iniidolo ni Takuma Inoue itong si Jerwin Kahas. Ang bakbakan ni Takuma Inoue at Jerwin Kahas ay magaganap ngayong Sabado, February 24, alas 7 ng gabi. Samantala, Jerwin Kahas sanay nang gumulat sa mundo ng boxing. Umaasa si Jerwin Kahas na sundan ang yapak ng 10 Pinoy fighters na nagwagi ng World Boxing Championship sa Japan sa pagharap niya kay WBA Bantamweight ruler
Takuma Inoue sa nakatakdang 12-round na laban sa Ryogoku Kokigan National Sumo Arena sa Sumida City, Tokyo, Japan bukas ng gabi. Inilista naman ng Sporting News na isang betting station sa Amerika na paborito sa pustahan itong si Takuma Inoue na manalo, minus 275 paborito, samantalang sa angkas ay underdog sa plus 225. Kabilang sa mga 10 Pinoy fighters na nagwagi ng World Boxing Championship sa Japan ay itong sina Jerry Peñalosa, Joma Gamboa, Flash Elorde, Dodiboy Peñalosa, Bernabe Villacampo, Herbito Salavaria, Morris Is, Luisito Espinosa, Milan Melindo, Vic Saludar at Melvin Jerusalem. Ayon naman sa Philstar writer na si Kinito Henson na malaki ang pag-asa ni Jerwin Ancahas na magaya ang mga 10 Filipino fighters na nanalo ng world title sa Japan. Sanay daw kasi si Jerwin Ancahas na manggulat sa mundo ng boxing. Tulad daw ng binaklasan niya ng corona, yung dating walang talo na sa IBF Super Flyweight Champion na Puerto Rican Olympian Macjo Arroyo noong 2016. Hindi daw inaasahan na mananalo sa Ancahas kay Macjo Arroyo. Kagaya din ng di inaasahan na maghari ng mahabang panahon na 6 na taon at tinalo ang siyam na challenger, pero nagawa pa rin ito ng Ancahas. Kaya sa Sabado, February 24, susubukan ulit ng Ancahas na i-upset ang paborito sa pustahan na si Takuma Inoue. Samantala itong Meksikano, current WBC Bantamweight Champion Alexandro Santiago ay panig kay Ancahas para talunin si Takuma Inoue. Si Alexandro Santiago, edad 28, ay nakatakdang lalaban sa parehong card kay Ancahas sa Sabado, Pebrero 24 sa Ryogoku Kokigan sa Tokyo, Japan, kung saan dedepensan niya ang kanyang world title laban sa 2-division champion Japanese top prospect Junto Nakatani. Ayon kay Santiago na sa tingin niya ay isang magandang laban ang bakbakan ni Ancahas at Takuma at umaasa siya na sa Ancahas ang magwawagi sa world title fight na ito. Dati nang naglaban si Ancahas at Santiago, halos 6 na taon na ang nakakalipas sa isang laban na nagtapos sa isang draw. At kung sakaling magtagumpay daw siya kontra Nakatani at madepensa na kanyang WBC Bantamweight title, ay gusto nitong Meksikano na makipag-rematch kay Ancahas para malaman na talaga kung sino talaga ang panalo sa bakbakan nila ng Ancahas. Ayon pa kay Santiago na malamang daw ay mag-rematch sila ng Ancahas at maganda kung parehas na silang champion versus champion ang kanilang labanan. Isang unification ng mga titulo sa Bantamweight division. Pero siguradong hindi madali para kay Alexandro Santiago na talunin ang mahusay at malakas na si Junto Nakatani. Nakamakailan lang ay nagtala na pang knockout na year award nung brutal niyang ninockout ng isang suntok lang ang Australianong si Andrew Moloney. Pero naganap naman ito sa mas mababang division na Super Flyweight division. At dito sa laban niya kay Alexandro Santiago ay aakyat itong si Junto Nakatani sa Bantamweight. Kaya katanungan pa kung maiakyat ba niya ang kanyang knockout power sa Bantamweight. Ito naman sa Alexandro Santiago ay tinalo ang ating alamat sa boxing na si Nonito Donaire. Nilamangan sa puntusan si Donaire. Kaya ang magandang katangian nitong sa Alexandro Santiago ay madami siyang ipinupukol na suntok, masipag sumuntok at napakatibay pang tumanggap ng suntok. Kaya magandang bakbakan itong si Alexandro Santiago at Junto Nakatani. Samantala, ayon kay Junto Nakatani na itong laban niya kay Alexandro Santiago ang magpapasikat sa kanya sa Amerika. Ang kanyang bakbakan kay Santiago ay parte ng 3 title fight card sa February 24 at magaganap sa pamosong Ryogoku Kokigan Arena sa Tokyo, Japan at ipapalabas ito sa Amerika ng Amazon Prime at ESPN Plus sa Amerika. Masaya daw itong si Junto Nakatani na isang Hapon na lalaban agad-agad siya para sa kanyang pangatlong division title. At tingin niya itong laban niya kay Santiago ang magpapakilala sa kanya sa mundo ng boxing. Kauna-una ang pagkakataon ni Junto Nakatani. May record na 26 wins, wala pang talo at 19 knockout na makakarap ang isang kasalukuyang title holder. Lumaban na siya ng 2 beses para sa bakanteng titulo sa flyweight at junior bantamweight. Ito namang kanyang makakalaban na taga Tijuana, Mexico
na si Alexandro Santiago. May record na 28 wins, 3 losses at 5 draws with 14 knockout. Edad 28 years old, ay nakuha ang kanyang pinakamagandang panalo sa kanyang karera nung tinalo niya ang former 4 division champion Nonito Donaire sa pamamagitan ng lopsided 12-round decision sa kanilang bakanteng WBC Bantamweight title fight nung nakarang July sa Las Vegas. Sobrang motivated daw itong si Nakatani sa laban na ito dahil first time lang daw niya itong lumaban sa isang world championship bilang isang challenger at makakalaban ang isang world champion na si Alexandro Santiago.